Hi guys, narito ang ika-6 na part ng pag-abot sa pinakatuktok. Tara at simulan na natin ang kwento. Naghahanap sila ng isang lawa. Wika ng bida. Itali ang bato sa mga katawan. Itinapon nila ang mga bangkay na may kasamang bato sa lawa. Wika ng bida. Itinuturing ka na ngayong kasabwat ko. Alam mo ang gagawin, tama. Nakangiting sagot ni Mayor. Oo. Sa isip ng bida, bakit siya napakasaya? Nakahinga na ng maluwag si Mayor. Wika ng ating bida, matalino. Gusto ng lahat ang babaeng matalino. Sa isip ng bida, sa pagkakataong ito, sina Cheng Xiaofeng at Nutao ang nagpasimula ng laban. Ano ang magagawa ko kung hindi ko sila papatayin muna? Hindi ako maaaring umupo na lamang at hayaan silang patayin ako. Kahit na isumbong ito ni Mayor, wala akong dapat ikatakot. Wika niya, fair na, sabi ni Mayor, marami ka na bang napatay bago ito? Wika ng ating bida, ngayon lang ito, sabi ni Mayor, pero nakikita kong may karanasan ka na. Hindi ka man lang kumurap ng patayin mo sila. Hindi mukhang ngayon lang ito. Wika ng ating bida, sa iyo na kung maniniwala ka o hindi. Maghintay ka rito. Bantayan mo ang mga damit ko. Maririnig ang tilamsik ng tubig. Ang sarap nito, sabi ni Mayor. Yang Kai, hintayin mo ako, maliligo rin ako. Wika ng ating bida, sige, hihiga muna ako roon. Lamusong din sa tubig si Mayor. Sa isip nito, hindi man lang niya ako tinitignan. Hindi ba talaga niya ako gusto? Umahan na rin ito sa tubig. Habang nakatingin ang bida, wika niya, ang ganda ng katawan, sabi ni Mayor, sa totoo lang, hindi ko pa nagawa iyon sa ibang lalaki. Kahit ang nag-iisang taong nakahawak sa katawan ko. Ikaw lang. Ang dahilan kung bakit ko ginawa ang ginawa ko sa loob ng maraming taon ay, una, gusto kong mag-recruit ng mas maraming talentadong tao para sumali sa grupo. Pangalawa, upang sadyang magdulot ng hidwaan sa pagitan ng mga disipulo ng Lingxiao Sect at Fenggayo Pavilion. Ito rin ang dahilan kung bakit kita kinukulit. Naniniwala ka ba sa akin? Wika ng ating bida, naniniwala ako sa iyo. Ano naman ang kinalaman ko doon? Sabi ni Mayor, paumanhin. Hindi na kita kukulitin pagkatapos nito. Sa isip ng bida. Sa wakas, makakatakas na ako sa problemang naglalakad na ito. Nagpaalam na sa isa't isa ang dalawa. Column. Sa Kunlong Ravine, patuloy na nagsasanay ang bida. Sa isip niya, ang dalawang atake na ginamit ko para patayin sina Cheng Xiaofeng at Nutao, ay umubos ng tigisang patak ng liquid yang. Ang aking energy nexus ay ganap na walang laman ngayon, mas mabuti pang simulan ko na ang aking pagsasanay. Sa bagay, nakabuo ako ng isang patak ng liquid yang mula sa aking pagsasanay, at nakabuo ako ng 2 patak pa ng liquid yang mula sa pag-absorb ng enerhiya mula sa Dazzling Sunstone. Pero ang isa sa kanila ay nawala. Tama ako, mayroong maindayog na tibok na nagmumula sa loob ng binhi. Parang tibok ng puso, lumalaki kasabay ng buhay. Mukhang ang patak ng nawawalang liquid yang na nakaimbak sa aking energy nexus ay naabsorb ng binhi. Kung hindi, bakit ang isang normal na binhi ay magbabago sa isang bagay na ibang-iba? Isang patak ng liquid yang. Kung wala akong makukuhang panlabas na suporta, matagal pa bago ako makabuo ng isa pa. Teka, kung itatanim ko ito sa pagbabagong ito, ano kaya ang magiging hitsura nito kapag sumibol at nagbunga? Ibinaon na niya ito sa lupa. Sabay tinabyunan. Ang susunod ay usapin na lamang ng panahon. Dapat na akong bumalik sa pagmumuni-muni. Kinabukasan, ang bilis ng pag-absorb ko ng yang qi ay bumibilis. Sa loob lamang ng isang gabi, ang yang qi sa aking mga meridian ay napupuno muli. Sa aking tansya, makakabuo ako ng isa pang patak ng yang energy sa loob ng 2 o 3 araw. Nang may mapansin siya, lumaki ang kanyang mga mata. Ang binhi na iyon ay tumubo na pala sa isang qi na taas na pala. Ang isang qi ay katumbas ng 30.7 centimeters. Nagbibiro ka ba?
Lumaki na ito ng ganoon sa isang gabi. Siguro dahil iyon sa patak ng liquid yang na tumagos dito. Hindi imposible. Sa pagkakaalam ko, ang liquid yang ay may marami pang ibang gamit. Hindi kailanman nabanggit na maaari lamang itong gamitin sa labanan. Kung maaari itong lumaki ng isang chi sa isang gabi, ibig sabihin ba nito na malapit na itong mamulaklak at magbunga sa loob ng ilang araw? Ang pamumuhunan kung ito ay isang napakatalinong hakbang. Ang lugar na ito ay katabi ng Kunlong Ravine. Karaniwan, walang pumupunta rito kaya hindi ko kailangang matakot na may makaalam tungkol sa puno ng prutas. Dapat na akong bumalik. Nakarating na ang ating bida sa kanyang bahay. Sa isip ng bida, nasaan ang walis ko? May nagsalita, Senior Brother Yang, nakabalik ka na. Oo, Junior Brother Zhang, saan ka nang galing? Bakit mo kinuha ang walis ko? Sabi ni Zhang San. Tinulungan kitang magwalas ng sahig. Senior brother, huwag ka nang mag-abala sa alinman sa mga gawaing ito. Magpapadala kami ng isang tao para tulungan kang magwalas ng sahig araw-araw, kailangan mo lamang mag-focus sa iyong pagsasanay. Wika ng ating bida, hindi yun masyadong naaangkop, sabi ni Zhang San. Huwag kang mag-alala tungkol doon. Noong nakaraang beses, dahil sa iyo kaya namin napagturuan ng leksyon sina Cheng Xiaofeng at ang kanyang mga kaibigan. Hindi pa banggitin na bawat isa sa amin ay magpapalitan bawat araw, kaya hindi talaga ito malaking trabaho para sa lahat. Huwag mo kaming tanggihan, senior brother. Kung ituturing mo pa rin kaming mga junior brother mo, hayaan mo kaming tulungan ka. Kung hindi, ayos lang din naman siguro. Wika ng ating bida, kung ganoon, tatanggapin ko ang tulong. Pasok ka at uminom, junior brother. Sabi ni Zhang San, ayos lang. Binigyan kami ng mahigpit na utos ni Young Master Su. Kailangan magsanay ng husto ang lahat ngayon at sinuman ang nagpapabeya ay hindi na ituturing na kapatid. Kailangan ko nang umalis. Dapat kang magsumikap din, senior brother. Sa isip ng bida. Mukhang hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa pag-aaksaya ng oras sa pagwawalis ng sahig. Nang mapadaan si Yuntian, wika ng ating bida, Junior brother, ako ay nasa iyong pagtuturo. Sabi ni Yuntian, Senior brother Yang, bakit mo ako hinamon kung may iba naman dyan? Hanggang sa puro bukol na si Yuntian. Sabi niya, sumusuko na ako, wika ng ating bida, magandang laban iyon. Patuloy pa ring nakamasid si Sia sa bawat laban. Sa isip niya, kahit na wala akong kinalaman dito, na makita na si Yang Kai ay naging malakas sa loob ng 2 taon na ginugol ko sa pagmamasid sa kanya. Na makita ng sarili kong mga mata na ang aking junior martial brother ay naging mas malakas mula sa isang taong natalo ng 47 beses sa isang hilera. Nagbigay ito sa akin ng pakiramdam ng tagumpay. Nang dumating na ang hapon, patuloy na nagsasanay ang ating bida. Sa isip niya, 5 araw na ang nakalipas mula nang itanim ko ang Freeyang fruit. Ang panla ay lumaki na sa taas na isang Zhang asterisk at nagbabago ito araw-araw. Fern, ang isang Zhang ay 3 1/3 metro. Ang 3 namumulaklak na bulaklak ay magbubunga sa loob ng ilang araw. At pagdating ng panahon, maaari ko na itong pagpiestahan. Ang ilang araw na ginugol ko sa pagsasanay ay naging mabunga rin. Isang patak ng liquid yang ang nabuo sa aking energy nexus at ang aking kahusayan sa true yang mnemonics ay bumuti. Dahil ang aking gawain na pagwawalis ng sahig ay naibigay na sa iba, nagbigay ito sa akin ng maraming dagdag na oras para magsanay. At nagtatanong ako kung may ginawa bang aksyon ang Fenggayu Pavilion sa nakalipas na ilang araw. Ngunit walang kakaibang nangyari sa Fenggayu Pavilion. Mukhang hindi ako ipinagkanulo ni Humayer. Mukhang mapagkakatiwalaan ang babaeng iyon. Muli na namang 8 araw ng buwan. Sa wakas, maaari ko nang tingnan ang kabuuan ng aking contribution points. Nakuha ko ang imposing golden body noong 8 araw ng nakaraang buwan. Nasa 3 yugto pa lamang ako ng tempered body. Sa loob lamang ng 1 buwan, nasa 8 yugto na ako ng tempered body.
Ang bilis ng pagsasanay ay hindi maihahambing. Kahit na ang mga prodigy na may suporta ng mga kahangahangang pildores at gamot ay hindi maaaring umunlad ng ganito kabilis. Napunta sa Contribution Hall. Pagpasok ng ating bida, napansin agad siya ni Manager Meng. Wika ng ating bida, Manager Meng. Hindi ko nakita si Yang Kai sa loob ng ilang araw at ang kanyang kapangyarihan ay tumaas ng malaki. Sa isip ni Manager Meng, iniisip ko kung ano ang magiging kinabukasan niya. Marami na akong nakita na nagpakita ng malaking posibilidad noong sila ay bata pa ngunit walang naging katapusan sa pagtatapos ng araw. Sabi ni Manager Meng, narito ka para magpalat ng mga item. Wika ng ating bida, oo. Sa buwan na ito mayroon akong 59 na contribution points, tama. Sabi ni Manager Meng, tama iyan. Ano ang gusto mo? Wika ng ating bida, 29 na desolate wilted grass, 30 3-leaf soul remnant flowers. Napatingin na lang siya sa ating bida. Sabi niya, maghintay ka rito. Heto, sa iyo na ito. Wika ng ating bida, salamat. Nang kukunin ng bida ang kanyang in-order, bigla itong kinuha ng mabilis ni Manager Meng. Sabi niya, Little Yang Kai, maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang kinain mo noong ikaw ay nasa Heifeng Mountains noong nakaraang beses? Wika ng ating bida, hindi ako sigurado, ito ay isang prutas na kulay pula. Nagugutom ako kaya kinain ko ito. Sabi ni Manager Meng, isang prutas na kulay pula. Isang prutas na kulay pula. Huwag na lang pala, ngunit hindi mo ba ililigtas ang iyong mga puntos upang ipagpalit sa aking Marrow Cleansing Peel? Wika ng ating bida, hindi ko gagawin. Maaari ka lamang maging mas malakas sa pamamagitan ng iyong sariling pagsusumikap. Upang ilagay ang lahat ng aking pag-asa sa isang Pildores, ako ay masyadong makitid ang pananaw noon. Hindi masama, hindi masama. Hindi ko inaasahan na makikita mo ang nakaraan. Little Yang Kai, hayaan mo akong bigyan ka ng isang payo. Magsumikap ka, at huwag mong sayangin ang mga resulta ng iyong pakikipagsapalaran. Salamat sa iyong payo. Sa palagay ko dapat na akong umalis, Manager Meng. Napunta na ulit ang ating bida sa kanyang pinagsasanayan sa Konglong Ravine. Hawak niya ang kanyang maliit na pagan. Inilagay niya ang kanyang mga baniling halaman. Ang pamilyar na presyon na ito. Nararamdaman ko na hindi ako makakalaban dito. Kailangan kong ihanda ang True Yang Mnemonic ng mabilis. Akala ko na ang insensaryo ay hindi makakaapekto sa pagsasanay ng chi, ngunit natuklasan ko lamang na nagkamali ako ngayon. Sa ilalim ng epekto ng amoy na iyon, ang yang chi na dapat gumalaw sa loob ng aking mga meridian ay parang isang selyo ang idinagdag dito na nagiging sanhi upang gumalaw ito ng dahan-dahan. Napakabagal na gumalaw lamang ito ng paunti-unti. Hinadlangan ng amoy ang paggalaw ng True Yang Chi at binawasan ang epekto ng aking pagsasanay. Ngunit hindi ko ibinalik ang insensaryo sa imbakan ng madali, at sa halip ay nagpa siya na damhin ang mga epekto nito. Sa tulong ng insensaryo, ang katawan ni Yang Kai ay nagiging mas malakas sa bawat araw na lumilipas. Gayunpaman, ang kanyang pagsasanay para sa True Yang Mnemonic ay nakakita ng mas kaunting pagpapabuti, at ang kanyang bilis sa pag-absorb ng Yang Chi ay nabawasan ng malaki. Pagkatapos magsanay ng halos 2-3 araw, ang Yang Chi sa kanyang katawan ay hindi gaanong tumaas. Ang insensaryo na ito ba ay ginagamit lamang para hadlangan ang pagsasanay ng Chi? Sinubukan ko ito sa loob ng halos 2-3 araw, at iyon lamang ang tila ginagawa nito. Dapat ko itong ibalik upang hindi ito makakaapekto sa paggalaw ng Chi sa aking katawan at sayangin ang oras na kailangan kong magpagaling. Lumakas ang kanyang aura. Teka muna, ang paggalaw ng True Yang Chi sa aking katawan, ang bilis nito ay tumaas ng kaunti kumpara sa 2 araw na nakalipas. Nakikita ko, hindi lamang na ang insensaryo ay hindi nagpapakita ng hadlang sa pagsasanay ng Chi. Sa ilang antas ay talagang nagbibigay ito sa akin ng malaking benepisyo.
Katulad ng isang tao na nasanay na sa paglalakad habang nagdadala ng isang 3,000 gin na bato ay biglang binago ang bato na iyon mula sa 3,000 gin hanggang 300 gin. Pagkatapos, kapag siya ay gumalaw, dapat siyang maging napakabilis. Fern, ang isang gin ay katumbas ng kalahating kilo. Habang sa panandalian, ang insensaryo ay humahadlang sa akin mula sa pagsasanay ng Troyang mnemonic. Ngunit kung titingnan ko ito sa pangmatagalan, ang kaunting hadlang na ito ay maaaring magdala sa akin ng malaking benepisyo. Ito ay isang pamumuhunan na sulit sa pagsisikap. Sa loob lamang ng 10 araw, ang patak ng liquid yang ay napaka-epektibo na nagdulot ito ng isang mas mababang earthly level spiritual fruit upang tumubo mula sa wala. Pumitas siya ng bunga. Ang gaganda ng mga ito. Kinain niya ito. Sabay nagpatuloy sa kanyang pagsasanay. Sa sandaling ang spiritual fruit ay pumasok sa aking tiyan at sinimulan kong sanayin ang Troyang mnemonics, ang aking tiyan ay parang nasusunog. Ngunit ang katamtamang temperatura na iyon ay nagpadama sa akin ng mahusay. Isipin na 3 patak ng liquid yang ang nabuo sa isang pagkakataong ito. Kung isasama ko ang resulta ng 10 araw na pagsasanay, ang aking energy nexus ay naglalaman sana ng 4 na patak ng liquid yang. Kung ubusin ko ang lahat ng natitirang prutas, marahil ay maaari akong magkaroon ng isang pambihirang tagumpay at sumulong sa 9 na yugto ng tempered body. Kumain pa siya ng bunga. Mas nadagdagan ang kanyang kapangyarihan. Ang agresibo, nag-aapoy na kapangyarihan ay nagliliyab sa aking mga meridian. Ang liquid yang sa aking energy nexus ay patuloy na nabubuo ng isa-isa, at ang yang chi mula sa Kunlong Ravine ay pumapasok sa aking katawan sa pamamagitan ng aking mga pores. Ang dalawang puwersa ay nagsagsama. Patuloy ang kanyang ginagawa. 9 na yugto ng tempered body. Kahit na nakalusot na ako, ang pananaw na aking nakamit ay hindi pa nawawala. Ang 10 patak ng liquid yang na nakaimbak sa aking energy nexus ay nagsisimulang umikot at kumalat palabas. Tumagos sila sa aking mga panloob na organo, aking laman at aking mga meridian. Ang kapangyarihan ng dazzling sun sa loob ng liquid yang ay na-unlock, at sinusunog ang lahat ng mga impurities sa aking katawan, at pinapanday ang aking mga panloob na organo at mga meridian. Narating na ang umaga nang imulat niya ang kanyang mga mata. Ang tagumpay na ito ay nagdulot sa akin ng malaking pag-unlad. Hindi ito maihahambing sa kung ano ako bago ang tagumpay na ito. Bukod sa aking dagdag na lakas, nagkaroon pa ako ng bahagyang pananaw. Ngunit ito ay masyadong hindi maunawaan, at hindi ko ito maintindihan sa ngayon. Ngunit nagtrabaho ako ng husto sa loob ng maraming araw at nawala lang ang lahat sa isang iglap. Lahat ng 10 patak nito ay nawala, at lahat sila ay napasok sa aking katawan sa panahon ng aking tagumpay. Kung gusto ko ng mas maraming likidong yang, kailangan kong bumili ng ilang mga batang elemental na kayamanan upang sumipsip mula sa mga ito, ngunit ako ay naghihirap. Tumingin siya sa puno na kanyang itinanim. Tama. Kahit na hindi ko kayang bilhin ang mga kayamanang iyon, kaya kong bumili ng mga binhi. Gamit ang kahangahangang mga katangian ng likidong yang, maaari akong magtanim ng anumang uri ng espiritual na prutas basta mayroong angkop na mga binhi. Ngunit ang mga binhi ay bihira. Naglakad-lakad ako sa pamilihan ng Heifeng sa loob ng kalahating araw at walang akong nakitang nagbebenta ng mga binhi. Hindi mahirap intindihin. Upang itanim ang mga binhi ng espiritual na mga halamang gamot at espiritual na mga puno, kailangan mong humanap ng isang angkop na kapaligiran. Kailangan mo ring alagaan itong mabuti at makikita mo lamang ang resulta pagkatapos ng maraming taon. Sino ang may oras upang gawin ang lahat ng iyon? Kung mayroon kang oras at lakas, gugugulin mo ito sa pagsasanay. Dapat akong pumunta muli sa pamilihan ng Heifeng. Pumunta siya sa pamilihan. Nagtanong ka ng siya. Sa isip niya, gaya ng inaasahan ko, walang mga binhi. Dapat ba akong pumunta sa mga stall na pag-aari ng Blood War Gang? Huwag na lang, dapat ko munang tingnan ang iba pang mga stall.
Nang may tumawag sa kanya, Senior Yang, ito pala si Yun Tian. Dito, marami itong mga paninda. Wika ng ating bida. Bakit ka nagtayo ng mga stall dito? Saad ni Yun Tian. Kamakailan lamang ay nagkaroon ako ng tagumpay. Hiniling ni Young Master Su na magpahinga ako at palakasin din ang aking pag-unawa sa aking kaharian. Dahil kailangan ng iba ng ilang bagay upang suportahan ang kanilang pagsasanay, pumunta ako rito upang subukan ang aking swerte. Wika ng bida. Ganoon ba? Tanong ni Yun Tian. Kung gayon, ano ang ginagawa mo rito? Sagot ng bida. Para bumili ng ilang bagay. Saad ni Yun Tian. Ano ang gusto mo? Tingnan mo kung mayroon kang kailangan dito at kunin mo na. Wika ng ating bida. Mayroon ka bang mga binhi para sa mga halamang gamot na yang elemental? Saad ni Yun Tian. Wala akong roon. At sa pagkakaalam ko, kakaunti lamang ang nagbebenta ng mga binhi sa pamilihan na ito. Wika ng ating bida. Sinusubukan ko rin ang aking swerte rito. Saad ni Yun Tian. Siguro magagawa natin ito sa ganitong paraan. Maglalagay ako ng karatula para sa iyo at tingnan kung makakakolekta ako ng anuman. Narito ako sa susunod na 2 araw, at kung swerte ka, maaaring may mga taong gustong magbenta. Wika ng ating bida. Ayos lang. Kung gayon, maraming salamat sa iyo, Junior Brother Lee. Nakipag-usap siyang kay Lee Yun Tian ng ilang sandali at nalaman na ang pagmamalaki ni Sumo at ng iba pa ay nabugbog. At sa mahigpit na babala ni Su Yan, ang batang master na nagpapabeya ay sa wakas ay napigilan at nagsanay araw at gabi. Nagkaroon siya ng tagumpay at pumasok sa Chi Refining Realm. Pagkatapos magpaalam kay Lee Yun Tian, pumunta siya sa stall kung saan niya binili ang Dazzling Sunstones. Pumunta siya sa isang tindahan. Nang mapansin siya nito, sabi ng tindero, "Oh, young sir, narito ka na naman. Ano ang gusto mong bilhin sa pagkakataong ito?" Wika ng ating bida. Mayroon ka pa bang binhi ng free young fruit na ibinigay mo sa akin noong nakaraang pagkakataon? Umiling-iling ito. Sabi ng tindero, "Wala na. Isa lang ang binhi na iyon, at naibigay ko na ito sa iyo bilang regalo noong bumili ka sa akin." Wika ng ating bida. Ganoon ba? Paumanhin sa pag-istorbo sa iyo. Nag-iisip ang tindero habang pinagmamasdan ng bida. Sabi ng tindero, "Maghintay ka, young sir." Sagot ng bida, "Ano iyon?" Sabi ng tindero, "Sa totoo lang, mayroon pang isa pang binhi para sa three young fruit. Mayroon pa ng ilan sa mga iyon. Ngunit isa lamang ang aking nakuha." Wika ng ating bida, "Paano ang iba pang mga binhi?" Sabi ng tindero, "Kinuha na sila ng iba. Kung gusto mo ang mga binhi, maaari mo silang hanapin." Wika ng ating bida, "Nasaan sila ngayon?" Nag-iisip ang tindero. Sabi nito, "Tinutulungan nila kami sa mga minahan. Lahat ng Dazzling Sunstones at iba pang mga mineral ay manina doon. Ngunit kahit na ang mga miyembro ng gang ay hindi maaaring pumasok sa lugar na iyon sa isang kapritsyo. Hindi pa banggitin na ikaw ay isang tagalabas." Wika ng ating bida, "Kailan sila lalabas?" Sabi ng tindero, "Hindi sila lalabas anumang oras sa lalong madaling panahon. Kung gusto mo silang hanapin, maaaring kailangan mong maghintay ng 1 buwan o 2. Sa isip ng bida, mawawalan ito ng saysay kung kailangan kong maghintay ng ganoon katagal. Wika ng ating bida, "Mayroon bang anumang paraan na matutulungan mo akong makapasok? Huwag kang mag-alala. Ang gusto ko lang ay hanapin sila at bilhin ang mga binhi ng free young fruit tree." Sabi ng tindero, "Wala akong magagawa. Isa lamang akong normal na miyembro ng gang. Ngunit maaaring mayroong isang tao." Wika ng ating bida, "Nakikinig ako." Sabi ng tindero, "Maaari mong hanapin ang young mistress upang tulungan ka. Walang pipigil sa iyo sa mga minahan kung siya ang nasa Taiman." Wika ng ating bida, "Ngunit magkakilala lamang kami." Sabi ng tindero, "Nagkataon, ang young mistress ay pumunta sa pamilihan ngayon at nagpapahinga sa gusaling iyon.
Kung interesado kang makuha ang mga binhi na iyon, dapat kang pumunta at tanungin ang iyang mistress. Sa isip ng bida, sa bagay na iyon, lubusan kong nasaktan ang babaeng iyon noong araw na iyon. At kailangan kong hanapin ang kanyang tulong ngayon. Ngunit kung hindi ko siya hahanapin, wala akong ibang paraan. Madugunggang. Ayos lang. Kaya ano kung mawalan ako ng mukha sa bagay na ito? Dahil wala akong ginawa sa kanya, bakit ako matatakot? Kumatok ang ating bida. May nagsalita. Sino iyan? Sa isip ng bida, ang boses ay parang si Humair, ngunit kakaiba ang pakiramdam. Wika ng ating bida. MS. Mayor, ako si Yang Kai. Gusto ko sanang makita ka. Nagsalita ang ate ni Mayor. Leo, sis, ang taong nasa labas ay ang Yang Kai na iyong sinasabi. Saad ni Mayor. Oo, bakit niya ako gustong makita? Sabi ng ate, mukhang hindi siya ang uri ng lalaki na ganap na binabaliwala ang kagandahan gaya ng sinabi mo. Mayroong ilang mga lalaki na nagpapanggap na mas banal kaysa sa iyo upang tuksuhin ang mga batang babae na tulad mo. At kapag nakuha nila ang iyong puso at ang iyong katawan, sisirain ka nila. Saad ni Mayor, Big Sis, hindi siya katulad ng iniisip mo. Sabi ng ate, kung siya ay tulad ng sinabi mo, kung gayon bakit siya narito upang hanapin kapag katapos ng lahat ng mga araw na ito? Iyon ay dahil alam niya na hindi mo siya maalis sa iyong isipan, at narito upang selyohan ang deal na iyon. Saad ni Mayor, alam mo lang kung paano gawing masama ang iba. Sa gayunpaman, bakit siya narito para sa akin? Sabi niya, kung patuloy kang mag-iisip ng ganoon, isang araw makukuha mo ang pinakamasama nito. Saad ni Mayor, sa tingin ko tapos na akong makipag-usap sa iyo. Maaaring mayroong isang bagay na apurahan para hanapin niya ako. Pupunta ako upang tanungin siya tungkol dito. Ginawakan ng ate ang kamay ni Mayor. Sabi ng ate, Leo, sis, magpustahan tayo. Saad ni Mayor, pustahan. Sabi ng ate, magpustahan tayo kung siya ay isang manloloko. Kung siya ay tulad ng sinabi mo, kung gayon siya ay magiging magalang sa akin. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit at walang awa. Saad ni Mayor, Big Sis, ano ang gusto mong gawin? Inamaitan ito ng spell si Mayor. Sabi niya, tingnan mo lang. Saad ni Mayor, Big Sis, huwag kang padalos-dalos. Sa isip niya, ang spell na ito, hindi maaabot ng aking boses, at hindi ako makakalabas sa lugar ng spell na ito. Hindi rin ako makikita mula sa labas. Gusto ni Big Sis na manood lang ako. Sa isip ng bida, walang sagot. Hula ko dapat ay seryoso ko siyang nasaktan noong araw na iyon. Ayos lang, dapat na akong umalis. Nagsalita ang ate. Pumasok ka. Binuksan na lang ng ating bida ang pinto. Wika niya, paumanhin po. Sabay sara niya sa pinto. Nang makita niya ang ate, na nakaupo, nagpapaypay ito habang nakangiti, namula ang mukha ng bida. Sa isip niya, hindi ako sigurado kung bakit, ngunit si Humair ay mukhang lalong kaakit-akit ngayon. Mukhang mas kaakit-akit siya kaysa ilang araw na ang nakalipas. Ngunit ang kanyang ngiti ay nagpaparamdam sa akin ng pagkaasiwa. Parang tinutuya niya ako. Ang babaeng ito ay talagang matapang. Ang ibang mga babae ay mapapahiya kahit na tumingin lang ako sa kanila ng isang beses, ngunit hawak lamang niya ang kanyang pamaypay na parang walang nangyari. Siya ay tiyak na hindi isang normal na babae. Ngunit, bakit nagbago ng labi si Humair sa loob ng kalahating buwan na hindi ko siya nakita? Lumapit ang ating bida, habang pinagmamasdan ng ate ang ating bida. Sa isip nito, ang lalaking ito ay medyo mapangahas. Paano magkakaroon ng isang lalaki na nakatitig ng mata sa isang magandang babae na tulad nito? Hindi man lang niya alam kung paano ilayo ang kanyang tingin. Kay walang hiya, ngunit, ang kanyang mga mata ay malinaw. At hindi mukhang siya ay nabighani. Wika ng ating bida, MS. Mayor, mas naging kaakit-akit ka sa loob ng ilang araw na hindi kita nakita. Sabi ng ate, oh,
kaya alam mo kung paano purihin ang iba. Wika ng ating bida, sinasabi ko lamang ang totoo. MS, Mayor, pumunta ako sa iyo sa pagkakataong ito. Saad ng ate, hindi na kailangang magmadali, mainit sa labas. Bakit hindi uminom ng inumin upang pakalmihan ang iyong lalamunan? Maaari tayong magsalita pagkatapos mong magpahinga ng ilang sandali. Wika ng ating bida, sige. Ininom niya ang mainit na tsaa. Sabay pinagmasdan ito, sabi ng ate. Angkop ba sa iyong panlasa ang tsaa, Junior Marshall Brother Yang? Wika ng ating bida, ang mga dahon ng tsaa ay magandang pinatag at buo. Ang kanilang kulay ay luntiang berde, at ang bango mula sa mga dahon ay mayaman. Ang mga ito ay magagandang dahon. Sabi ng ate, alam mo, wika ng ating bida, may alam ako ng kaunti. Ngunit hindi ako mahusay dito. Sabi ng ate, kung gayon, ano sa palagay mo? Paano ako ihahambing sa tsaa na ito? Wika ng ating bida, maganda ang tsaa, ngunit mas maganda ang tao. Tumawa ang ate, haha, namula na naman ang mukha ng ating bida. Pinagmamasdan niya ang magandang kwintas ng ate. Haha, sabay tinakpan ng ate ang kanyang kwintas. Sabi niya, ikaw ay medyo nakakatawa, saad ni Mayor, pero hindi siya naririnig. Ito ay pandaraya. Sa kanyang kapangyarihan, ito ay isang laro ng bata upang manipulahin ang isang mandirigma sa tempered body realm. Sa isip niya, kung ang dalawang iyon ay nakikipag-ugnayan ng normal, hindi gagawa siyang kay ng anumang bagay upang mapahiya ang kanyang sarili. Ngunit kung may lihim na binalak si Big Sis, kung gayon hindi ako masyadong tiwala. Sabi ng ate, maghintay ka sa akin, kukuha ako ng isang bagay para sa iyo. Wika ng ating bida, sige, sa isip niya, may isang bagay na hindi tama, ngunit hindi ko ito matukoy. Sabi ng ate, naaalala ko na narito ito sa isang lugar. Nasaan kaya ito? Habang namula na naman ang mukha ng bida. Napasigaw ang ate. Napansin agad ito ng bida. Wika niya, anong nangyari? Tumakbo ang ate papunta sa ating bida. Ngumiti ito. Wika ng ating bida, mag-ingat ka. Ang paa ng ate ay natapilok. Nasa magandang posisyon ng dalawa. Anong nangyari? Mayroong isang bug. Saan? Doon. Sa isip ng bida. Ang babaeng ito ay medyo kawili-wili. Isa na siyang mandirigma, ngunit ang isang simpleng bug ay maaaring takutin siya ng ganoon. Agad teneres ng bida ang ipis. Wika ng ating bida, ayos lang, pinatay ko na ito. Sabi ng ate, dapat ay mayroon pang iba. Wika ng ating bida, wala na. Sabi ng ate, talaga, sa isip ng ate. Talaga namang nakayanan niya ang tukso at hindi sinamantala ang sitwasyon. Salamat, may napansin ang bida. Wika ng ating bida, anong nangyari sa iyong paa? Sabi ng ate, na-sprain ko ito kanina nang ako ay mahulog. Wika ng ating bida, tingnan ko, namamaga ito, huwag mo itong galawin. Kukuha ako ng cream at ilalagay ko ito para sa iyo. May kinuha ang bida, sabay binuksan niya ito. Wika niya, magsisimula na ako ngayon. Sa isip ng ate, nagdusa ako ng pagkalugi sa pagkakataong ito. Sa loob ng maraming taon, hindi ko pinahintulutan ang sinuman na hawakan ang aking pisikal na katawan. Hinayaan kong may humawak sa akin at niyakap pa ako. At ang lahat ng ito ay dahil sa isang pastahan sa aking nakababatang kapatid. Ang kanyang mga kilos ay medyo banayad. Nilagyan na ng gamot ng ating bida ang paa ng ate. Sa pagtingin sa kanya, hindi mukhang mayroon siyang anumang maalay na iniisip. Namula ang ate sa pagpahid ng gamot ng ating bida sa kanyang paa. Sabi ng ate, Yang Kai, reaksyon ng bida, oh, gusto mo bang gumawa ng iba pa? Papayag kaya siya dito? Yang Kai, anong uri ng sagot ang ibibigay niya? Wika ng ating bida. Mahal na ginang, reaksyon ng ate. Wika ng ating bida, ang anti-coagulant cream na ginamit ko sa iyo ay isa sa aking pinakamahalagang pag-aari. Bagaman hindi ito lubos na pinahahalagahan,
Ito ay katibayan na may mga taong nagpakita sa akin ng init at pagmamahal sa nakalipas na ilang taon. Sabi ng ate, ano ang ibig mong sabihin? Wika ng ating bida, ang gusto kong sabihin ay gumamit ako ng napakahalagang cream upang tulungan kang gumaling. Kaya't mangyaring huwag ituloy ang katotohanan na ako ay lumampas sa aking hangganan kanina. Oras na upang tapusin ang travesty na ito. Sabi ng ate, ano ang ibig mong sabihin? Hindi ako sigurado kung naiintindihan ko. Wika ng ating bida, kaya nangangahulugan iyon na hindi ka handang aminin ito. Sabi ng ate, aminin ang ano, hindi ko talaga alam ang sinasabi mo. Wika ng ating bida, kung gayon, hayaan mo akong linawin ito. Hindi ikaw si Humair, dapat ay kambal ka niya. Sabi ng ate, bakit mo nasabi iyan? Wika ng ating bida, sinusubukan mo ang kakayahan kong makiramdam kung gayon. Tama nga ang hinala ko. Hindi ako sigurado kung ikaw si Humair, pero ngayon, kumpirmado na hindi ikaw siya. Sa isip ng ate, sinusubukan niya ako kanina. Kailan ka nagsimulang maghinala? Wika ng ating bida, nang simulan kong inumin ang tsaa. May amoy ng babae sa tasa, at may bahid ng labi rito. Hula ko na may gumamit ng tasang ito kanina lang. At ang taong iyon ay si MS. Humair, sabi ng ate, naniniwala kang hindi ako si Mayor Base lamang sa isang punto. Wika ng ating bida, ang pangalawang nagpahinala sa akin ay ang iyong disposisyon. Bilang papuri sa iyo, ang alindog ni MS. Mayor ay mura, ngunit sa iyo ay dalubhasa. Sabi ng ate, gustong-gusto kong marinig iyan. Magpatuloy ka, mayroon pa ba? Wika ng ating bida. Pangatlo, bagaman ang amoy ng katawan ninyo ni Mayor ay halos magkapareho, mayroon pa ring ilang pagkakaiba. Ang sa kanya ay matamis, ngunit ang sa iyo ay bahagyang mas elegante. Sabi ng ate, brat ka, wika ng ating bida. Pang-apat, sabi ng ate, mayroon pa, wika ng ating bida. Ho ho, ang pang-apat ay ang iyong pinsala sa bukong-bukong. Bagaman mukhang sprint, sa katotohanan, ikaw mismo ang nagdulot ng pinsala sa iyong sarili sa pamamagitan ng paggamit ng iyong martial arts at nagdulot nito mula sa loob. Ito ang iyong pinakamalaking pagkakamali. Bagaman si MS. Mayor ay isang batang babae, isa rin siyang martial artist. Paano niya masasaktan ang kanyang sarili ng ganoon kadali? Sabi ng ate, talagang nakaligtaan ko iyon. Huwag mong sabihin sa akin na mayroon ka pang natuklasang iba pang pagkakamali. Wika ng ating bida, kung gayon, sa palagay ko ay dapat na akong tumigil. Sabi ng ate, magsalita ka. Wika ng ating bida, sa palagay ko ay hindi ko dapat sabihin. Sabi ng ate, kung sinabi kong sabihin mo sa akin, dapat mong gawin. Hindi mo ako dapat panatilihing naghihintay ng ganoon. Wika ng ating bida, natatakot ako na magagalit ka kung sasabihin ko sa iyo. Sabi ng ate, magalit sa akin. Hula ko na hindi yun magandang bagay kung gayon. Hindi mo ba alam na dapat kang umatras kapag nakikipagtalo ka sa isang babae? Wika ng ating bida, kung umatras ako, masasaktan ako. Nararamdaman ko na, hindi ako karapat-dapat sa iyo. Sabi ng ate, at least alam mo ang iyong lugar. Sige, ipinapangako kung hindi ako magagalit sa iyo. At ipinapangako ko rin na hindi kita sasaktan. Wika ng ating bida, sige, sa totoo lang, hindi ito isang pagkakamali. Ito ay dahil lamang sa hindi kayo gaanong magkamukha ni MS. Mayor, sabi ng ate, saang mga bahagi, wika ng ating bida, ang iyong puwitan. Ang isang bahagi nito ay malaki, at ang isa ay maliit. Ang kay MS. Mayor ay mas balanse, sigaw ng ate. Ikaw, wika ng ating bida, hindi ka dapat ma-offend dito. Kung hindi mo ito titingnan ng mabuti, walang makakapagsabi ng pagkakaiba. Sabi ng ate, kaya ibig sabihin, tiningnan mo itong mabuti kanina. Wika ng ating bida, nagbigay ako ng ilang sulyap. Dapat akong maging bulag kung hindi ko pa rin makukumpirma na ikaw at si MS. Mayor ay dalawang magkaibang tao sa lahat ng mga hinalang ito.
Sa isip ng ate, ang lalaking ito ay nagtataglay ng walang kapantay na mga kakayahan sa pag-unawa. Gumugol siya ng hindi hihigit sa 5 minuto mula nang pumasok siya sa gusali hanggang sa sandaling ibinunyag niya ako. At para makita niya ang lahat ng mga pagkakamali sa loob ng maikling panahon. Bagaman siya ay bata at mahina, hindi ko maitatanggi na siya ay isang talentado. Sabi ng ate, Yang Kai, hindi ba? Dahil ininsulto mo ako, bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Wika ng ating bida. Anong mga pagpipilian? Sabi ng ate. Ang unang pagpipilian ay putulin ang kamay na humawak sa akin at dukitin ang mga mata na tumingin sa akin. Pagkatapos ay patatawarin kita sa iyong pagkakasala. Wika ng ating bida. Kung gayon, maririnig ko ang pangalawang opsyon. Sabi ng ate. Matalino. Ang pangalawang pagpipilian ay iwanan ang Ling Xiao sect at sumali sa aking Blood War Gang. Ipapaalam ko sa aking ama na bigyan ka ng posisyon ng isang team leader. Wika ng ating bida, mayroon bang iba pang mga opsyon? Sagot ng ate, wala. Dagdag ng bida, kung gayon, pipili ako ng wala. Sabi ng ate, kaya pinipilit mo ang kamay ko. Wika ng ating bida, sa palagay ko ay hindi mo gagawin iyon. Hindi ito ang Blood War Gang, sa sandaling may anumang pahiwatig ng labanan. Ang mga disipulo na nagbabantay mula sa Ling Xiao sect ay pupunta rito upang mag-imbestiga. At sa oras na iyon, malalagay ka sa problema. Sabi ng ate, isang hamak na disciple on trial. Kung gusto kong pumatay ng isa, gagawin ko. Ano ang magagawa ng Ling Xiao sect sa akin? Wika ng ating bida, kung talagang gusto mo akong patayin, hindi mo sana ginugol ang oras upang makipag-usap sa akin. Tulad ng sinabi ko kanina, ginamit ko ang aking pinakamahalagang anti-coagulant cream upang pagalingin ang iyong pinsala, kaya inaasahan ko na hindi mo itutuloy ang aking pagkakasala. Sabi ng ate, sa tingin mo ba ang isang bote ng anti-coagulant cream ay makakabawi sa aking pagkawala? Ang ginawa mo sa akin. Wika ng ating bida, walang magagawa kung sasabihin mo iyon. Ngunit alam mo na ang nangyari kanina ay sarili mong kagagawan. Sabi ng ate, brat ka, habang nagsasalita si Mayor sa loob ng barrier. Sabi ng ate, sige, hindi ko itutuloy ang bagay na ito sa iyo sa pagkakataong ito. Wika ng ating bida, nagpapasalamat ako, sa pagtanggap mo sa aking mga paghingi ng tawad. Sabi ng ate, lahat ng sinabi mo ay tama kanina, maliban sa isang bagay. Wika ng ating bida, alin doon? Ngumiti ang ate at itinaas niya ang isang kamay. Sa isip ng bida, hindi ko alam na napakalakas niya. Kaya niyang palitawin ang isang tao ng tahimik sa isang kaway ng kanyang kamay. Ito ay magagawa lamang ng mga masters na umabot na sa True Element Realm pataas. Saad ni Mayor, ate, huwag kang magalit, hindi mo siya masisisi para dito. Sabi ng ate. Hindi ko sinabing sinisisi ko siya. Sinabi ko na nagkamali ka ng isa. Ang pagkakamaling iyon ay hindi kami kambal ni Mayor. Wika ng ating bida, hindi kambal. Sabi ng ate, hindi, mas matanda ako kay Mayor ng ilang taon. Wika ng ating bida, sa libu-libong mundo na ito, lahat ng uri ng mga kakaiba ay talagang umiiral. Saad ni Mayor, bakit ka na parito para hanapin ako? Wika ng ating bida, naghahanap ako upang bumili ng ilang buto para sa 3 young fruit tree. Saad ni Mayor, pumunta tayo sa mga minahan, wala akong mayroon dito. Wika ng ating bida, kung gayon, ako ay nasa iyong pangangalaga, MS. Mayor, saad ni Mayor, aalis na tayo kung gayon, ate. Habang nag-iisip ang ate, sabi niya, paano nangyari na ang isang bahagi ay mas malaki kaysa sa isa, pareho silang malinaw na pareho ang laki. Ang brat na iyon, gumagawa ng mga irresponsibleng komento na tulad nito. Nakakainis. At dito nagtatapos ang kabanata, maraming salamat po.